So, good day everyone. Again, si Ricky po ito. At saka mayroon tayong bagong update dito sa interactive dashboard na pinapakita ko sa inyo. Ito yon. So, kung mayroon tayong babaguhin dito sa mga information na ito, ay kailangan natin mag-update or mag-login sa application sa system para makapag-modify tayo ng mga records na yon at saka mag-update itong dashboard na ito. So kung napapansin nyo ko, bakit magkaiba itong total number of records at saka itong with on-hand SKU? So honestly, ang total number of SKUs lang na mayroong mga unahan ay 10 lang. Ito yon. At ang kabuuan ng mga records sa master file ay mayroon tayong 127 records. Ito yon. At sa bawat category, kung napapansin nyo, ay mayroon siyang number of items. So ito yon. So sa bus, mayroon tayong isa hanggang sa hadak, mayroong isa dito. So nakita nyo. And dito din sa groups, mayroon din siyang bilang ng mga items. Kung ilang items ba ang nasa sa bawat group. So for example, sa beverages, mayroon tayong dalawang items na nakapaloob dito sa group na ito. Then sa department, mayroon din tayong mga number of items kung ilan ba yung items na nakapaloob sa bawat department na ito. So, halimbawa, sa C natin, mayroong 5. So, ito yon. So, kung ano man yung gagawin mo dito sa information dito sa kabila, ay nagbabago yung mga info dito sa dashboard. Nakita nyo? So, paano ba natin baguhin itong mga laman ito? So, dito lang tayo pupunta sa master file. So, maglalagin tayo. So, yun. So, nakita nyo. So, halimbawa, mayroon tayong dalawang carp dito, di ba? So, pansin nyo, mayroon tayong dalawang carp. So, halimbawa, ang dalawang carp na ito. Bakit dalawa itong carp na ito samantalang maraming record siya? Kasi 10 lang yung mga items na mayroong mga unahan. So, kung isa-search natin itong carp na ito, sadyang maraming carp. Kita nyo. So, mga carp yan lahat. Kita nyo. Pero bakit dalawa lang siya? Dahil ay, dalawa lang ang yung may unahan. So, kung puntahan natin yung unahan, ito yun. Silang dalawa lang yung may unahan. Kaya yung binilang ko dito, yung may unahan lang. So, nakita nyo? Kasi yung iba, wala namang unahan yung iba. So, hindi siya kasali dito sa pag-monitor ng total value ng mga items na nakapaloob sa bawat categories na ito. So, nakita nyo. So, kung ano lang yung mga items na may mga balance or on hand, yun lang ang i-compute or bigyan importansya or information ng dashboard na ito. So, I hope na nakuha nyo yung sinabi ko. Then, halimbawa, baguhin natin itong carp na ito. So, ito yung carp. So, ito yung may on hand. Dahil makita naman natin dito. So, halimbawa, baguhin ko siya, gagawin ko siyang bluefish ito. Saan ba yung bluefish ito? So, magbabago din ito. Din magiging 1 ito, magiging 2 ito. So, pag na-click ko itong save na to, nagbabago yung bluefish, right? Din ang carp nagiging 1 na lang. So, then, nagbabago din yung total amount niya. Kita nyo? So, I hope nakakuha nyo ang ibig kong sabihin sa information na ito. Then, sa proceed tayo sa pag-generate ng report. Ito yon. Saan ba yon? So, i-remove na natin ito. So, halimbawa, gusto kong mag-print out ng master file. So, ito lang. Gusto ko lahat ng master file ang makikita ko. Ito yon. I-click ko lang sila. So, then proceed sa pag-click ng print ay mag-generate na siya ng report master file. So, kung gusto ko lang first 15 lang, ito yon. So, yung first 15 lang, yun lang ang i-print out ng system.
gusto ko first 30, ito yan, first 30. Now, kahit mag-search pa ako dito ng halimbawa ng tuna, kapag hindi ko siya na-checkan ito, hindi yan lalabas ang report. So, kailangan, kahit i-press ko pa itong print 30 na ito, kung sa ano lang yung nakalagay dito sa na-checkan niya, yun lang ang ilalabas ng system. So, hindi ito ang mag-govern sa option na pinili natin. So, hindi ito. So, kasi hindi naman siya nakaabot ng 30, right? So, pag nag-click ako ng print nito, ito lang yung lalabas. So, antayin lang natin matapos siya. At lalabas na yung report. Ito na yung report. So, nakita nyo. So, lahat ng tuna line, yun lang ang ilalabas niya. Ito yon. So, halimbawa, i-remove ko ito. Then, punta tayo dito sa first 15 records. Ito yon. Then, gusto ko mayroong picture. So, itong inventory master file at itong print button na to ay magkatulad lang yung report niya. So, pag ito ang pinili ko, ang lahat ng 15 records na ito ay i-print out niya na may kasamang picture. So, antayin lang natin matapos yung consolidation niya. Saka nalalabas yung saka nalalabas yung report na yon na may kasamang picture. So, ito na yung report niya. So, kung napapansin nyo, mayroong picture. Ito. Kita nyo. So, samantalang itong isa, pag na-print ko ito, na-click ko to, itong 15 records na ito, ipiprint din niya. So, antayin lang natin matapos yung generation of report niya bago lalabas dito yung report. So, ito na yung report niya. So, ito yung 15 records dahil 15 yung pinili natin. At ito yung 15 records with a picture, right? At saka ito yung all tuna. Ito yun. So, ito yung may mga tuna. At ito yung isa with picture. Picture, tuna. Saka ito isa. So, I hope may natutunan kayo or may nakuha kayo sa pinakita ko sa inyo. And thank you everyone sa panonood ng video ko. And please subscribe to my channel. Thank you everyone.